Topic, Sam Milby, nasaktan si Kim Chu. Inamin ni Sam na nasaktan niya si Kim sa isa sa mabigat na eksena nila. Labis nga raw nag-alala ang aktor, kaya naman daw nang turn na ni Kim na sampalin siya sa eksena ay sinabi niyang gusto niyang totohanin ito ng Chinita Princess. Panoorin po natin, roll VTR. So, nagkasakitan kami ni Sam talaga ng severe. Ako, siyempre hindi ko naman sila dyan. It was a scene na parang pinapalabas ko siya sa pinto. So, na-stuck yung pinto. So, tinutulong ko siya sa palabas ng pinto. Na-stuck yung pinto. Pero kinulog ko pa rin siya, natamaan siya sa, sa likod. Na may, doon sa, yes, ang lakas. So, we had to stop taking kasi it was super sakit sa kanya. Okay. And it was right where the lapel was on her back also. So, sobrang diretso na siya. Okay. It was, yeah, on her, pelvic bone. Ayan. Ang linaw ng ating video. Oo, Diba? grabe. Sa ating yung mga video na pala na yan. Yes. Oo. So parang kaya niya pala sinasabi na pag sinampal mo ako, totohanan mo na. Kasi parang may guilt feeling in a way si Sam dahil nga may isang eksena doon kung saan parang pagbukas niya ng pinto parang matamaan si Kim dito sa may likod niya na sobrang Nasaktan niya rin. nasaktan din niya. Kaya nga nung turn niya na siya ang sasampal. Kaya gusto ko maging totoo. Parang may guilt feeling siya, di ba? Na pero parang sinasabi ni Sam, o sige, gumanti ka sa akin, Oo, di ba? oo. Pero Parang hindi naman, somehow oo, revenge, parang, parang ganon. pwede naman ginawa ni Kim kung Oo. ano lang nararapat sa eksena, kung gaano lang kalakas yung sampal niya, ganang gagawin niya. Ba't naman siya gaganti? Nangyayari naman minsan sa mga eksena Maraming na pagka may beses. pisikalan, nasasaktan mo yung Oo. co-actors mo. Si ano nga, paborito mo, banggitin mo nga. Marisol ano. Soriano. Di ba? Si Dingdong Dantes, yung sampalan niya ng buong nina, ang sakit-sakit Si yung dalawang Gabi. Mrs. Will. Gabi. Gabi Concepcion. Tama. Hindi. Ah. Gabi Eigenman. Ganun. Diyos ko sa serye niya, ilang beses na siyang nasasaktan doon. May mga ganun, di ba, naalala nyo, nagkaroon ng issue kay Angelica Panganiban at saka kay Angelo. Kasi yung sabunutan nila, nagkasakitan sila, nagkagalit sila. that Pero time. pwede namang totohanan ni Kim Chu yun para Pero, oo. para maganda ang eksena, di ba? Tinotoo Bakit- naman daw Yun, niya. ah, Di ba tinotoo nilakasan na. niya talaga yung sampal niya? Pero hindi dahil Kasi gusto actually, niyang gumante. correct. Ang tanong dyan actually, kasi siyempre, di ba, yan sa seryeng yan, nila, si Sofia Andres talaga ang asawa ni Paolo Abelino. So, ang tinatanong talaga kung nagkaroon ng sabunatan o sakitan, itong si Kim Chiu at si Sofia. Pero biglang more on, nagkasakitan pala talaga itong si Sam at saka si Kim Chiu. Ayun, Diba? oo. Dahil nga dun sa eksenang yun na napalakas, di ba? Yung- Pero eto na, meron parang double meaning o double si Paulo. Nung di ba sabi, hindi ko naman sinasadya na nasaktan ko si Kim. Pero bumanat ang Kim kay si Paulo. Parang hindi alam kung para kay Kim Chiu. So, meron di ba minsan hindi mo alam na hindi mo sinasadya na nakakapanakit ka Oo. pala. Di Sana ba? sa ibang araw natin. Ay mo ba yun? Sige, sa ibang araw pala. Diba? Kasi wag mo na yan. Palawakin natin sa... Diba? Kala ko dito na yon. Tipid ang topic, di ba? Pero Topic yan. nakikita talaga kay Kim Chiu yung pagiging professional Oo. niya. Oo. I'm sure nasaktan siya ng bongga-bongga doon. Kung totoo na nasaktan si Kim Chiu sa eksena nila ni Sam Milby, normal lang na mag-alala ang fans. Pero mahalagang tandaan na sa paggawa ng mga eksena, lalo na kung intense o physical, may choreography, rehearsal at safety protocols na sinusunod ang production. Narito ang mas malalim na reaksyon ko sa ganitong balita. Una, bahagi ng trabaho ng mga artista ang risky scenes. May mga eksenang nangangailangan ng pisikal na galaw, emosyonal na bigat o aksyon. Kahit rehearsed ito, may mga pagkakataon talagang may minor na aksidenteng nangyayari tulad ng pagkadulas, maling timing o sobrang lakas ng pagkakahawak. Hindi ito agad nangangahulugan ng kapabayaan, minsan unavoidable lang sa set. Ikalawa, professionalism ang madalas nangingibabaw. Kilala ang dalawang artista na seryoso sa craft nila. Kapag may ganitong insidente, kadalasan inaasikaso agad ng produksyon. May medic sa set, may incident report, at inuuna ang kalagayan ng artista bago ituloy ang shoot. Ikatlo, hindi ito dapat agad gawing issue ng sisi. Minsan, ang fans dahil protective, mabilis mag-react at may nasisisi agad. Pero sa likod ng kamera,
teamwork ang paggawa ng eksena. Actor, director, stunt coordinator, lahat may bahagi sa pagbuo nito. Mas mabuting hintayin ang opisyal na paliwanag kung gaano kalala ang nangyari. Ikaapat, dagdag kilig o realism minsan ang naibibigay ng intense scenes. Kung ang eksena ay emotional o dramatic, minsan mas nagiging totoo ang dating sa screen dahil sa tindi ng performance. Pero syempre, hindi dapat kapalit nito ang kaligtasan. Dagdag ko pa, mas mahalaga pa rin na ligtas at maayos ang kalagayan ng artista kaysa makumpleto agad ang eksena. Kung minor lang ang injury, karaniwan ay mabilis din ang recovery at tuloy ang trabaho pagkatapos ng pahinga. Kung ang balita ay nasaktan si Kim Chiu sa eksena nila ni Sam Milby, ang unang dapat tingnan dito ay ang konteksto. Nangyari ba ito bilang aksidente habang nagsushoot at gaano ito kalala? Sa mga production ng pelikula o teleserye, may mga eksenang pisikal at emosyonal na mabigat at kahit may rehearsal at blocking, may pagkakataon pa ring nagkakaroon ng minor injuries. Narito ang mas maayos na pananaw sa ganitong balita. Una, parte ng trabaho ang risky scenes. Kapag dramatic o intense ang eksena, minsan may pisikal na galaw na kailangan, hawakan, hilahin o mabilis na blocking. Kahit planado, pwedeng magkamali sa timing. Hindi ito agad ibig sabihin na sinadya o may kapabayaan. Ikalawa, importante ang safety protocol sa set. Karaniwang may stunt coordination, director at staff na nagbabantay sa galaw ng mga artista. Kapag may nasaktan, kadalasan pinapatigil muna ang shoot at inaasikaso ang artista. Health first, bago eksena. Ikatlo, hindi dapat agad magbintang ang fans. Natural na protective ang fans pero mas mabuting hintayin ang buong detalye. Ang paggawa ng eksena ay teamwork, hindi lang ng dalawang artista kundi ng buong production. Ipinapakita rin nito ang dedication sa craft. Kung minor lang ang injury at nagpatuloy pa rin sa trabaho pagkatapos maayos, indikasyon ito ng professionalism. Pero syempre, mas mahalaga pa rin ang kaligtasan kaysa sa anumang shot. Ang balitang nasaktan si Kim Chiu sa eksena nila ni Sam Milby ay isang bagay na natural na ikinababahala ng fans, lalo na't kilala si Kim bilang masipag at very committed sa bawat proyekto. Kapag may ganitong ulat, mabilis talagang mag-react ang publiko. May nag-aalala, may nagagalit at may naghahanap agad ng paliwanag. Pero kung susuriin ng mas malalim, mahalagang tingnan ang buong larawan ng paggawa ng isang eksena sa industriya ng showbiz. Una, dapat tandaan na ang paggawa ng mga dramatic at physical scenes ay hindi basta-basta. May rehearsal, may blocking, may instructions mula sa director at kadalasan may stunt o movement coordination pa. Pero kahit gaano kaingat ang paghahanda, hindi pa rin nawawala ang posibilidad ng aksidente. Isang maling hakbang, maling timing ng hawak o sobrang lakas ng galaw, pwedeng magdulot ng minor injury. Hindi ito agad nangangahulugan ng masamang intensyon o kapabayaan. Ikalawa, ipinapakita rin ito kung gaano ka-dedicated ang mga artista sa kanilang craft. Maraming performers ang handang tiisin ng pagod at minsan pati konting sakit para lang ma-deliver ng maayos ang eksena. Sa kaso ni Kim, kilala siya na todo bigay sa acting, kaya hindi na nakakagulat kung talagang inilalagay niya ang sarili sa eksenang emotionally at physically demanding. Pero syempre, hindi dapat isakripisyo ang kaligtasan para lang sa realism. Mas mahalaga pa rin ang health kaysa sa anumang shot. Ikatlo, mahalaga ring maging responsable ang fans sa pag-react. Naiintindihan na protective ang supporters pero hindi rin makakatulong kung agad may sisihan o bashing nang walang kompletong detalye. Ang set ay isang controlled environment na pinapatakbo ng buong production team, director, assistant directors, safety staff at iba pa. Shared responsibility ang execution ng eksena, hindi lang ng dalawang artista sa frame. Ikaapat,
Kung ang insidente ay minor lamang at agad na naasikaso, maaari pa nga itong magsilbing patunay kung gaano ka-professional ang production. Ibig sabihin, gumana ang response system nila. Karaniwan may medic on set, may rest protocol, at may option na ulitin o baguhin ang eksena kung kinakailangan. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nakakaalarma sa unang basa, pero hindi dapat agad palakihin ng walang sapat na impormasyon. Mas magandang tingnan ito bilang paalala kung gaano kahirap at seryoso ang trabaho sa likod ng kamera. Ang mahalaga ngayon, maayos ang kalagayan ng artista, may pag-aalaga ang production at may respeto ang publiko sa tunay na nangyari, hindi lang sa haka-haka. Dagdag ko pa tungkol sa balitang nasaktan si Kim Chiu sa eksena nila ni Sam Milby, may ilang mahalagang anggulo na pwede pang isaalang-alang para mas balanse ang pagtingin ng fans at publiko. Una, reality ng behind-the-scenes work. Madalas, ang nakikita lang ng viewers ay ang final na eksena, polished at dramatic. Pero sa likod nito ay maraming take, pagod at technical adjustments. Minsan, ang aksidente nangyayari hindi dahil sa eksena mismo, kundi sa paulit-ulit na pagkakakuha nito. Nakakadagdag ito sa risk ng simpleng pagkakamali ng galaw o pwesto. Ikalawa, editing at camera tricks versus actual na galaw. Maraming eksena ang mukhang mas marahas o mas intense sa screen kaysa sa totoong nangyari sa set. Camera angles at editing ang nagpapalakas ng impact, kaya kung may nasaktan, posible ring hindi ito dahil sa suntok o tulak style na iniisip ng viewers, kundi sa awkward movement o timing. Ikatlo, importante ang communication ng co-actors. Sa mga ganitong eksena, mahalaga ang tiwala at malinaw na usapan ng magka-eksena. Karaniwan nag-uusap muna ang actors kung gaano kalakas ang galaw, saan hahawak at ano ang safe zone. Kung may maliit na injury man, kadalasan mas lalo pang tumitibay ang coordination nila sa susunod na takes. Ikaapat, fan responsibility at tone ng diskurso. Makakatulong kung ang reaksyon ng fans ay concern at support, hindi agad galit o sisi. Ang pressure mula sa online backlash ay pwedeng makaapekto hindi lang sa artists kundi pati na rin sa buong production team. Mas healthy ang fandom culture kung facts muna bago emosyon. Piliing mangilan, posibleng positibong resulta. Kung maayos na na-handle ang sitwasyon, maaari pa nga itong magsilbing patunay kung gaano ka-professional ang production. Ibig sabihin, gumana ang response system nila. Karaniwan may medic on set, may rest protocol, at may option na ulitin o baguhin ang eksena kung kinakailangan. Sa kabuuan, ang ganitong balita ay nakakaalarma sa unang basa, pero hindi dapat agad palakihin ng walang sapat na impormasyon. Mas magandang tingnan ito bilang paalala kung gaano kahirap at seryoso ang trabaho sa likod ng kamera. Ang mahalaga ngayon, maayos ang kalagayan ng artista, may pag-aalaga ang production at may respeto ang publiko sa tunay na nangyari, hindi lang sa haka-haka.